Shemika. Bible Games. Tanong 1. Ano ang tinanggihan gawin ni Reyna Vashti? A. Tumanggi siyang ipakita ang kanyang kagandahan sa harap ng mga lalaki. B. Tumanggi siyang kainin ang tinapay ng hari na marumi. C. Tumanggi siyang hugasan ang sarili sa Jordan. D. Tumanggi siyang makinig sa propetang si Amos. Ang sagot ay A. Tumanggi siyang ipakita ang kanyang kagandahan sa harap ng mga lalaki. Esther 1:11 -12. Upang dalhin sa harapan niya si Reyna Vashti na nakasuot ng kanyang korona, upang ipakita ang kanyang kagandahan sa mga tao at mga maharlika, sapagkat siya ay kaakit-akit na tingnan. Ngunit nang ipinahayag ng mga lingkod ang utos ng hari, si Reyna Vashti ay tumangging sumama. Kaya't ang hari ay nagalit at nasusunog sa galit. Tanong 2. Ano ang isa pang pangalan para sa ang palad na itinapon ni Haman? A. Pur. B. Urim. C. Thummim. D. Tammuz. Ang sagot ay A. Pur. Esther 3:7. Sa ika-12 taon ni Haring Xerxes, sa unang buwan, ang buwan ng Nisan, ang Pur, iyon ay, ang palad, ay itinapon sa harap ni Haman upang pumili ng isang araw at buwan. At ang palad ay nahulog sa ika-12 buwan, ang buwan ng Adar. Tanong 3. Sino ang hindi itinapon sa nasusunog na pugon? A. Daniel. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. Ang sagot ay A. Daniel. Daniel 3:20. At iniutos sa ilang mga pinakamalalakas na kawal ng kanyang hukbo na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at itapon sila sa nag-aapoy na pugon. Tanong 4. Sino ang Hudyo na gobernador na itinalaga ni Nebuchadnezzar? A. Tirshatha. B. Zerubbabel. C. Gedaliah. D. Jeremiah. Ang sagot ay C. Gedaliah. Jeremiah 40:5-7. Ngunit bago lumiko si Jeremias upang umalis, idinagdag ni Nebuzaradan, bumalik ka kay Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, na itinalaga ng hari ng Babylonia sa mga bayan ng Juda, at manirahan kasama ng mga tao o pumunta kahit saan mo nais. Pagkatapos ay binigyan siya ng komandante ng mga probisyon, at isang regalo, at pinayagan siyang umalis. Tanong 5. Sino ang nag-ayuno bago umalis sa Babylonia patungong Jerusalem? A. Nehemiah. B. Daniel. C. Ezra. D. Shebna. Ang sagot ay C. Ezra. Ezra 8:21-23. Doon, sa tabi ng Ahava Canal, ipinahayag ko ang isang pag-aayuno, upang tayo'y magpakumbaba sa harap ng ating Diyos at hilingin sa Kanya ng isang ligtas na paglalakbay para sa atin at sa ating mga anak, kasama ang lahat ng ating ari-arian. Ako'y nahihiya humingi sa hari ng mga sundalo at mga mangangabayo upang protektahan tayo laban sa mga kaaway sa daan, dahil sinabi namin sa hari,
ang mapagpalang kamay ng ating Diyos ay nasa lahat ng tumitingin sa Kanya, ngunit ang Kanyang malaking galit ay laban sa lahat ng nagtatakwil sa Kanya. Kaya tayo'y nag-ayuno at dumalangin sa ating Diyos tungkol dito, at sinagot Niya ang ating panalangin. Tanong 6. Anong hari ang nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na iyong patuloy na pinaglilingkuran, siya'y ililigtas ka? A. Nebuchadnezzar. B. Cyrus. C. Darius. D. Belshazzar. Ang sagot ay C. Darius. Daniel 6, 1-16 na. Nagustuhan ni Darius na magtalaga ng 120 satrapa upang mamahala sa buong kaharian, na may 3 administrador na nakatalaga sa kanila, isa sa mga ito ay si Daniel. Ang mga satrapa ay ginawang accountable sa kanila upang ang hari ay hindi magdusa ng pagkawala. Ngayon si Daniel ay nagpakita ng napakagandang katangian sa mga administrador at mga satrapa, kaya't nagplano ang hari na itaas siya sa buong kaharian. Tanong 7. Gaano katagal ginawa ni Nehemia at ng mga Hudyo upang muling itayo ang pader sa paligid ng Jerusalem? A. 70 araw. B. 40 araw. C. 52 araw. D. 78 araw. Ang sagot ay C. 52 araw. Nehemia 6 oras 15 minuto. Kaya't ang pader ay natapos sa ika-25 ng Elul, sa 52 araw. Tanong 8. Anong hari ang namuno sa 127 lalawigan mula India hanggang Ethiopia? A. Ben-Hadad. B. Nebuchadnezzar. C. Ahasuerus. D. Sennacherib. Ang sagot ay C. Ahasuerus. Esther 1:1. Ito ang nangyari sa panahon ni Xerxes, ang Xerxes na namuno sa 127 lalawigan mula India hanggang Kush. Tanong 9. Ayon sa batas ng mga Medes at Persians, walang kautusan na itinatag ng hari na A. Kailangan ng paliwanag. B. Kailanman ay nailathala. C. Maaaring mabago. D. Kailanman ay nakatanggap ng popular na pagsang-ayon. Ang sagot ay C. Maaaring mabago. Daniel 6:8-15. Ngayon, mahal na hari, maglabas ka ng utos, at ilagay ito sa sulat upang ito'y hindi mababago, ayon sa batas ng mga Medes at Persians, na hindi maaaring pawalang bisa. Kaya't ang hari Darius ay inilagay ang utos sa sulat. Nang malaman ni Daniel na ang utos ay nailathala, siya'y umuwi sa kanyang silid sa itaas kung saan ang mga bintana ay nakaharap sa Jerusalem. 3 beses sa isang araw siya'y lumuhod at nanalangin, nagpapasalamat sa kanyang Diyos, tulad ng dati niyang ginagawa. Tanong 1-0. Nang ang mga Babilonya ay sa wakas pumasok sa Jerusalem, kinuha nila si Jeremiah at A. Ginawang gobernador. B. Pinatay ang kanyang mga anak sa harap niya. C. Pinalaya siya ayon sa kanyang nais. D. Dinala siya sa Babilonya. Ang sagot ay C. Pinalaya siya ayon sa kanyang nais. Jeremiah 30:11-18.
Ngayon ay nag-utos si Nebukadnezar, hari ng Babylonia, tungkol kay Jeremia, sa pamamagitan ni Nebuzaradan, pinuno ng bantay. Kuninin siya at alagaan siya, huwag siyang saktan, kundi gawin para sa kanya ang anumang kanyang hingin. Kaya't si Nebuzaradan, pinuno ng bantay, si Nebuchadnezzar, isang punong opisyal, si Nergal-Sharezer, isang mataas na opisyal, at lahat ng iba pang opisyal ng hari ng Babylonia, ay nagpadala at kinuha si Jeremia mula sa patio ng bantay. Ibinigay nila siya kay Gedalia, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, upang dalhin siya pabalik sa kanyang tahanan. Kaya't siya ay nanatili sa gitna ng kanyang sariling mga tao. Tanong 11. Anong hari ng Persya ang nag-utos na ang mga pari at levita ay dapat na malibre sa pagbabayad ng buwis, tributo, o kaugalian? A. Artaxerxes. B. Cyrus. C. Ahasuerus. D. Darius. Ang sagot ay A. Artaxerxes. Ezra 7:21 negatibo 24. Ngayon ako, Haring Artaxerxes, ay nag-utos na ang lahat ng mga ingat-yaman ng Trans-Euphrates ay dapat magbigay ng masigasig ng anumang hilingin ni Ezra na pari, ang tagapagturo ng batas ng Diyos ng Langit, hanggang sa 100 talento ng pilak, 100 kors ng trigo, 100 bath ng alak, 100 bath ng langis ng olibo, at asin na walang limitasyon. Tanong 12. Si Daniel ay dinala bilang bihag sa Babylonia sa panahon ng paghahari ng anong hari ng Juda? A. Zedekiah. B. Jehoiachin. C. Manase. D. Jehoiakim. Ang sagot ay D. Jehoiakim. Daniel 1:6 Sa ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim, hari ng Juda, si Nebukadnezar, hari ng Babylonia, ay dumating sa Jerusalem at sinakop ito. At ang Panginoon ay ibinigay si Jehoiakim, hari ng Juda, sa kanyang kamay, kasama ang ilan sa mga artikulo mula sa templo ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa templo ng kanyang Diyos sa Babylonia, at inilagay sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Tanong 13. Sino ang tumangging yumuko sa harap ni Haman ang Agagit? A. Zerubbabel. B. Joshua. C. Daniel. D. Mordecai. Ang sagot ay D. Mordecai. Esdra 3:2. Lahat ng mga opisyal sa pintuang daan ng hari ay yumuko at nagbibigay galang kay Haman sapagkat iniutos ng hari ito tungkol sa kanya. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuko o nagbibigay galang sa kanya. Tanong 14. Sino ang dinala bilang bihag mula sa Jerusalem at dinala sa Babylonia? A. Jeremiah. B. Mordecai. C. Nehemiah. D. Daniel. Ang sagot ay D. Daniel. Daniel 1:6 Sa ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim, hari ng Juda, si Nebukadnezar, hari ng Babylonia, ay dumating sa Jerusalem at sinakop ito. At ang Panginoon ay ibinigay si Jehoiakim, hari ng Juda, sa kanyang kamay, kasama ang ilan sa mga artikulo mula sa templo ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa templo ng kanyang Diyos sa Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Pagkatapos ay iniutos ng hari kay Ashpenaz, pinuno ng kanyang mga opisyal, na dalhin sa kanyang paglilingkod ang ilan sa mga Israelita mula sa royal na pamilya at mga maharlika. Tanong 15.
Anong hari ng Juda ang nabulag ng hari ng Babylonia? A. Jehoiakim. B. Zedekiah. C. Jehoshaphat. D. Hezekiah. Ang sagot ay B. Zedekiah. Jeremia 52:11. Pagkatapos ay binulag niya ang mga mata ni Zedekiah, binikisan siya ng mga tanikala na tanso at dinala siya sa Babylonia, kung saan siya'y ikinulong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Tanong 16 na. Ano ang pangalan ng Hudyo na tagadala ng kopa kay Haring Artaxerxes na binigyan ng pahintulot ng hari na muling itayo ang Jerusalem? A. Jeremiah. B. Daniel. C. Ezra. D. Nehemiah. Ang sagot ay D. Nehemiah. Nehemiah 2, isatandang bawas 6. Sa buwan ng Nisan sa ika-20 taon ni Haring Artaxerxes, nang dinala ang alak sa kanya, kinuha ko ang alak at ibinigay sa hari. Hindi pa ako malungkot sa kanyang harapan noon, kaya tinanong ako ng hari, bakit malungkot ang iyong mukha gayong hindi ka naman may sakit? Ito'y walang iba kundi kalungkutan ng puso. Ako'y labis na natakot, ngunit sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malungkot ang aking mukha kapag ang lungsod kung saan nakalibing ang aking mga ninuno ay nasa kasiraan, at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy? At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo, mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.